Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Araw ng Lunes, simula na naman ng pagtatrabaho para sa marami, kaya't itaas natin sa Panginoon ang lahat ng ating gawain buong isang linggo upang ito'y mapapurihan ang ngalan ng ating Panginoon. Idalangin natin ang kaligtasan ng marami nating mga kababayan, lalo na ang mga daraanan ng malakas na bagyo. Naway maligtas ang lahat at nawa ay walang mapinsalang anuman na mabigat, lalo na para sa ating mga kababayan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinakda mong ang lahat ng mga utos mo'y mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persya, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito: Niloob ng Panginoon ng Diyos ng kalangitan na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Huda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, ginto at iba pang kailangan tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawagang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi ni Huda at Benjamin, ang mga saserdote at mga Levita, at lahat ng napukaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik
Ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Sila mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag, at Diyos ang siyang matanyag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman o mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang Israel, katulad ng bansang Pilipinas, ay nasakop ng mga banyaga. Unang nakasakop sa Israel yung mga taga-Babylonia, na sa kasalukuyan ay yan yung bansang Iraq. Noong panahon na yon, nang sakupin ng mga taga-Babylonia ang Israel, inalis sila sa kanilang sariling bansa at dinala sa Babylonia. Kaya naging mga banyaga ang mga Israelita sa ibang bayan. Kinalaunan ay nasakop naman sila ng mga taga-Persya. Yung Persya sa kasalukuyan, yan naman yung Iran. Kaya naging makapangyarihan ang taga-Persya. Natalo nila ang mga taga-Babylonia at nasakop nila ang Israel. At yung mga mananakop ay minsan ginagamit ng Diyos para tuparin ang kanyang kalooban. Katulad din naman nating mga Pilipino, nakarating ang pananampalatayang Kristiyano sa bansa natin
dahil sa mga Kastila na sumakop sa atin. At sa unang pagbasa natin ngayon, sinisimulan natin yung aklat ni Esdras ay isinasalaysay kung paano ang hari ng Persya, si Haring Ciro, King Cyrus, ay nilalarawan na natalo niya ang mga taga-Babylonia, nasakop niya ang mga Israelita, at ngayon yung mga itinapon sa ibang bansa ng mga Israelita, ibabalik niya sa kanilang sariling bansa. Kaya nga sinasabi sa unang pagbasa natin na ang Diyos ay kinasihan si Haring Ciro upang payagan niya ang mga Israelita na noon ay nasa Babylonia na bumalik sa kanilang bayang Israel para itatag uli ang templo at magkaisa uli, mabuo uli ang bayang Israel. Kasi nga nagdusa ang mga Israelita nung sila'y alisin sa kanilang sariling bayan. Nagkawatak-watak sila. Pati ang templo ng Panginoon winasak. Kaya nga nangangapa sila sa ibang bayan noong mga panahon na yon. Pero ngayon, ibabalik na sila sa pamagitan ni Haring Ciro. Bagamat si Haring Ciro ay pagano, isang Persyano, pero ginamit siya ng Diyos para sa kanyang bayang Israel. Ganon kahiwaga ang Diyos. Gagamitin niya kahit ang isang taong walang pananampalataya, isang pagano, para matupad yung kanyang plano. At ganyan nga ang nangyari sa mga Israelita, nakabalik sila sa kanilang sariling bayan. Kaya nga akmang-akma yung ating salmong tugunan. Anong tugon natin kanina? Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Walang hindi pwedeng magawa ng Diyos. Kahit yung iniisip nating imposible ay nagagawa ng Diyos. Kahit isang pagano pwede niyang gamitin para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Kaya huwag tayong mawawala ng loob. Yung bansa natin ngayon na lubog sa krisis ng korupsyon, parang wala nang solusyon kahapon, nag-rally tayo. Kaya nga, di natin alam saan ito patutungo, pero magtiwala tayo sa Panginoon na yung laki ng problema ng bansang Pilipinas ngayon ay may solusyon pa rin sa tulong ng gabay ng Diyos. Basta't maging tapat lamang tayo sa Kanyang kalooban. Yung ebanghelyo natin ngayon ay magandang paalala. Nagbigay si Jesus ng talinhaga na ang nagsisindi ng ilawan, yung ilaw hindi tinatago sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan. Pagka sinindihan natin ang ilawan, naturalmente, ilalagay natin ito sa patungan, sa ibabaw ng patungan, para makita ng lahat ang liwanag. Sabi ni Jesus, ganyan tayo sa ating mga mabubuting gawa, huwag nating itago. Ipakita natin yung mabubuting gawa natin para magsilbing liwanag sa kapwa natin, para maka-impluwensya, makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Hindi natin tinatago ang mga mabubuting gawa natin para may maakit tayong mga tao na gumawa rin ng mabuti. Isa ito sa solusyon sa korupsyon na nararanasan natin ngayon. Kultura na kasi yung katiwalian. Pero kung merong mga Pilipinong Kristiyano at Katoliko na mamumuhay ng tapat at matuwid, makikita ng lahat, makaka-impluwensya tayo. Maraming mga naging korap
kasi nahawa lang, ginaya yung ginagawa ng marami. Pero kung marami rin ang gagawa ng mabuti, titigil sa paggawa ng masama yung marami. Kaya ng kahalagahan na ipakita natin, huwag nating itago, na hindi tayo magnanakaw, na hindi tayo tiwali, na tayo ay tapat, tayo ay hindi nagnanakaw. Ipakita natin na tapat tayo, namumuhay tayo ng matuwid para marami tayong maakit. Lahat ng mga mabubuting ginagawa natin, paningningin natin na parang liwanag sa sambayanan para marami ang maliwanagan, maraming maakit sa tama at kabutihan. Kaya ng paalala ng Ebanghelyo natin ngayon, tayo ang magiging daluyan ng liwanag ng Panginoon sa pamagitan ng mabuting gawa natin. Idalangin natin na sa lahat ng ating ginagawa, mapapurihan ang Diyos at lahat ng ating mabuting gawa maging instrumento para ang marami ay maligtas, para ang marami piliin ding maging mabuti at banal. Marami tayong mahawahan na mga tao na magbagong buhay, tumalikod sa kasalanan at simulang gawin kung ano ang tama at mabuti. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng Kanyang anak na si Jesus. Ating itugon sa bawat kahilingan, luwalhatiin ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Luwalhatiin ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang bayan ng Diyos, naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatiin ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga magulang, naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang mga may pusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan at kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Idalangin natin ang mga humihiling ng ating panalangin, lalo ang mga may malubhang sakit at mabigat na pagsubok sa buhay.
Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nasa online mass nakikisa sa misa natin ngayon, lalo ang mga may sakit at mga nakatatanda na nasa kanilang mga tahanan na hindi na kayang pumunta ng simbahan. Itinataas din natin sa Diyos ang lahat nating mga parokyano na siyang intensyon ng misa natin kapag Lunes ng umaga. Ipagdasal natin ang mga pamilya na may mga pinagdaraanang mabigat sa buhay. Ipagdasal natin lahat ng mga kaparokyano nating may sakit, lalo na ang mga malulubhang karamdaman. Itaas din natin sa Panginoon ang mga namatay nating mga kaparokyano, lalo na ang mga walang nagdadasal para sa kanila, mga hindi nadasalan, hindi namisahan. Ipanalangin natin sila sa ating Panginoon. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, magningning nawa ang aming mga mabubuting gawa para sa maraming mga tao upang maakit sila na gawin kung ano ang mabuti at kalugod-lugod sa iyo. Ikaw na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan, ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan, kinalagod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabagot dinarangal sa pamagitan ng anak mong kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan,
Puspos ng luwalhati ang langit at lupa, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para
sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Binigay mong mga utos para sundin ng malugod, kaya't iyong itaguyod landas ng puso ko't loob, ng utos mo ay masunod. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, ay patuloy mong kaawa at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siyang gumawa ng buwan at mga